Dito ko ilalagay ang gamit ko, Rafael, at dito ako matutulog sa gitna ninyo. Masama ang pakiramdam ko. Baka atakihin ako sa puso kapag mag-isa lang ako sa kabilang kwarto. Ang boses ni Doña Salustiana ay parang isang matalim na talim na humiwa sa katahimikan ng silid, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang maleta na tila mga bantay ng isang mananakop. Dahan-dahang napalingon si Socorro. Hawak pa niya ang isang maliit na palito ng posporo. Kakasindi lang niya ng mabangong kandila sa gilid ng kama. Ang amoy ng lavender at vanilya na dapat ay magsisilbing pabango ng kanilang unang gabi ng pagsasama pagkatapos ng 3 taong pagtitiis ay biglang naging mapait sa kanyang pangamoy. Ang seda ng kanyang bagong suot na nightgown, isang luho na binili niya mula sa kanyang maliit na ipon bilang guro, ay biglang naging tila sako na magaspang at nakakapaso sa kanyang balat. Inayos niya ang bagong palit na sapin ng kama kanina. Maingat na tinanggal ang bawat gusot. Umaasang sa gabing ito ay sa wakas magiging ganap na silang mag-asawa ni Rafael. Ngunit heto ang kanyang biyenan. May bitbit na sariling unan. Isang unan na may burang mga rosas na tila nanunuya sa kanya. Ma, kailangan niyo ba talaga ng kasama? Akala ko ay maayos na ang pakiramdam niyo pagkatapos uminom ng gamot. Ang boses ni Socorro ay mahina. Isang pagsusumamo na pilit itinatago ang panginginig. Hindi siya sinagot ng matanda. Sa halip, lumingon si Doña Salustiana kay Rafael na nakatayo sa may pintuan, tila isang rebultong hindi makakakilos. Rafael, anak, hindi mo ba narinig ang sabi ng doktor? Ang stress ay bawal sa akin at ang pag-iisa ang nagpapakaba sa puso ko. Hahayaan mo ba akong mamatay na lang dito sa gitna ng dilim? Tumingin si Rafael kay Socorro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghingi ng tawad, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom sa harap ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang unan mula sa kamay ni Doña Salustiana. Inilagay niya ito sa gitna ng kanilang malapad na kama. Ang sagradong espasyo na dapat ay para lamang sa 2 taong sumumpa sa harap ng altar. Pasensya na, Coro. Isang gabi lang naman marahil ito. Alam mo namang mahina ang loob ni Mama simula nang mawala si Papa. Bulong ni Rafael habang iniiwas ang kanyang tingin. Isang gabi. Iyon din ang sinabi ni Rafael nang unang beses na kumuha ng pera ang kanyang ina mula sa kanilang ipon para sa pambayad sa sugal ni Belinda. Iyon din ang sinabi nito nang pakialaman ng matanda ang mga gamit sa kusina ni Socorro. Ang bawat isang gabi ay naging habambuhay na tanikala. Nararamdaman ni Socorro ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay kusang napunta sa bulsa ng kanyang gown, kung saan nakatago ang isang maliit na plastic na stick, 2 guhit na kulay rosas, isang lihim na sana ay magiging mitya ng bagong pag-asa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan na kampanteng nauupo sa gilid ng kanilang kama, naramdaman ni Socorro ang isang malakas na pagpintig sa kanyang sinapupunan. Isang pintig ng takot para sa buhay na nagsisimula pa lamang sa loob niya. Ang marahas na pagbagsak ng katawan ni Doña Salustiana sa gitna ng kama ay lumikha ng isang malalim na uka sa kutsyon, tila isang libingan na humahati sa mag-asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting nadudurog. Walang luhang pumatak, ngunit ang bawat paghinga ni Socorro ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Tumalikod si Socorro at humarap sa bintana. Pinagmamasdan ng dilim sa labas. Ang kanyang anino sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng nawalan ng sariling tahanan sa loob mismo ng kanyang bahay. Hanggang kailan ko kailangang maging pader na sumasalo sa lahat ng bigat bago ako tuluyang gumuho at maging alabok. Kung ang una na ito ang magiging hangganan ng aming pagmamahalan, may puwang pa ba ang anak ko sa mundong ito na puno ng pag-iimbot? Ang bawat umaga ay dapat na simula ng pag-asa. Ngunit para kay Socorro,
Ito ay simula lamang ng panibagong pagkakulong sa loob ng sarili niyang tahanan. Bago pa man sumikat ang araw, ang kalansing ng mga kasangkapan sa kusina ay hindi nagmumula sa kanyang mga kamay, kundi sa ingay na sadyang ginagawa ni Doña Salustiana upang gisingin ang buong bahay. Nagmamadaling bumangon si Socorro, tinitiis ang bahagyang pag-ikot ng kanyang paningin at ang pait sa kanyang sikmura dahil sa kanyang pagdadalang tao. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang kanyang biyenan na nakapamaywang habang nakatingin sa talyasin ng kanin. Socorro, bakit ganito ang bigas na binili mo? Parang ipapakain sa manok sa dumi at tigas. Alam mo namang mahina ang panunaw ko, di ba? O baka naman sadyang tinitipid mo ako para may maipadala ka na naman sa pamilya mo sa probinsya? Ang boses ng matanda ay puno ng lason. Bawat salita ay tila isang latay sa dangal ni Socorro. Ma, iyan po ang pinakamahal na klase na kaya ng budget natin sa ngayon. Marami pa po tayong utang na binabayaran. Mahinahong sagot ni Socorro habang nagsisimulang magsalang ng kawali. Ang tunog ng mantikang nagsisimulang uminit ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa man natatapos ang pagluluto, pumasok na rin sa kusina si Belinda, ang kapatid ni Rafael. Wala itong ginawa, kundi maupo at mag-abang ng pagkain habang tinitingnan ang kanyang bagong pintura na mga kuko. Naku mama, pagtiyagaan mo na. Ganyan talaga kapag ang napiling asawa ay hindi galing sa marangyang pamilya. Hindi alam ang pagkakaiba ng kalidad sa basura. Maugong natawa ni Belinda. Tumingin ito kay Socorro mula ulo hanggang paa. At hanggang ngayon, tuyot ka pa rin. 3 taon na kayong kasal ni Rafael, pero parang baog ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Sayang naman ang pinag-aralan mo kung hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang pamilya Mendoza. Ang salitang baog ay tila isang sampal na nag-iwan ng init sa pisngi ni Socorro. Gusto niyang isigaw na may buhay na sa loob niya na hindi siya tuyot. Ngunit ang alaala ng kanyang biyenan na natutulog sa gitna nila ni Rafael kagabi ay nagpatikom sa kanyang mga labi. Paano siya magsasaya sa isang biyayang alam niyang gagamitin lamang ng mga ito upang lalo siyang itali? Nang dumating si Rafael para mag-almusal, tila nagbago ang ihip ng hangin. Biglang naging malambing si Doña Salustiana. Anak, mabuti at gising ka na. Itong asawa mo, pinapakain ako ng mumurahing bigas. Hindi bali na ako. Basta ikaw ay malakas para sa trabaho mo. Napatingin si Rafael kay Socorro, may halong pagod at konsumisyon. Pagkatapos kumain bago ito pumasok sa opisina, kinuha ni Rafael ang kanyang sobre ng sahod at iniabot ito, hindi kay Socorro, kundi sa kanyang ina. Koro, si Mama na muna ang hahawak ng budget natin para sa buwan na ito. Mas alam niya kung paano pagkasyahin ang pera dahil marami tayong bayarin. Huwag kang mag-alala. Hihingi na lang tayo sa kanya kung may kailangan ka. Sabi ni Rafael nang hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Pero Rafael, kailangan ko ng pera para sa mga gamit ko. Halos pabulong na, sabi ni Socorro. Ang tinutukoy niya ay ang mga bitamina para sa kanyang dinadalang bata. Ngunit tila hindi yon narinig ng kanyang asawa. Gamit? May sabon pa naman tayo, ah? At pinapakain ka naman namin dito. Ano pa ang kailangan mo? Sabat ni Belinda habang humihigop ng kape. Nang makaalis si Rafael, naiwan si Socorro sa kusina para maghugas ng mga pinagkainan. Pinagmasdan niya ang huling piraso ng pritong sapsap sa plato ng kanyang biyanan. Kanina pa siya nagugutom. Ngunit alam niyang kapag kinain niya yon, panibagong sumbat na naman ang aabutin niya. Dahan-dahanan niyang kinuha ang mga tira-tirang kanin na nakadikit sa gilid ng kaldero at ang maliliit na tinik ng isda na iniwan ni Belinda. Isinubo niya ito ng mabilis, nilunok kasabay ng kanyang mga luha. Ang bawat pagnguya ay may kasamang panalangin na sana ay maging malakas ang kanyang anak sa kabila ng kakulangan ng sustansya at pagmamahal sa bahay na ito.
Pagkatapos ng gawaing bahay, dinala ni Socorro ang basura sa labas. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, sandali siyang huminto upang haplusin ang kanyang tiyan. Ang kakarampot na sikat ng araw ay tila yakap na hindi niya makuha mula kay Rafael. Ngunit ang saglit na kapayapaan ay nabasag nang marinig niya ang malakas na pagtawag ni Doña Salustiana mula sa loob ng bahay. Socorro! Halika rito! Ano itong nakita ko sa basurahan mo sa kwarto? Mabilis na bumalik si Socorro sa loob. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, hawak ang isang gusot na papel na kinuha mula sa maliit na basurahan sa tabi ng kama ni Socorro. Ito ang resibo mula sa pagpapacheck up ni Socorro sa isang pampublikong klinika noong nakaraang linggo. Ang tanging ebidensya ng kanyang lihim. Nanlisik ang mga mata ni Doña Salustiana habang binabasa ang nakasulat. Obstetrics and Gynecology? Ano ang ginagawa mo sa klinika na ito, Socorro? Naglilihim ka ba sa amin? O baka naman may sakit kang nakakahawa na itinatago mo sa anak ko? Ang bawat pintig ng puso ni Socorro ay tila kulog na naririnig sa buong silid. Habang papalapit ang kanyang biyenan, ang resibo ay tila isang hatol ng kamatayan na iwinawagayway sa harap ng kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito, Socorro? Bakit ka pumupunta sa doktor nang hindi namin alam? At sa isang OBGYN pa? Ang boses ni Doña Salustiana ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng sala. Iwinawagayway niya ang lukot na resibo sa harap ng mukha ni Socorro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Kasalukuyang nakaluhod si Socorro sa sahig. Hawak ang basahan na basa pa ng sabon. Ang init ng tanghali ay nagpapadikit ng kanyang buhok sa kanyang noo. At ang amoy ng Clorox ay humahalo sa biglang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang tumayo, pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ma, masama lang po ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Nagpatingin lang po ako para makatiyak. Mahinang sagot ni Socorro. Ang kanyang mga kamay ay kusang humahawak sa laylayan ng kanyang suot na duster. Nagpatingin? At saan ka kumuha ng pambayad, ha? Biglang sumulpot si Belinda mula sa kusina. May hawak na baso ng juice at tila nag-e-enjoy sa palabas. Alam nating lahat na kay Mama napupunta ang sahod ni Rafael. Ibig sabihin, nagtatabi ka ng pera? Ninanakawan mo ang asawa mo para sa sarili mong kapakanan? Hindi ko ninanakawan si Rafael, Belinda. Ipon ko yon mula sa mga extra classes na itinuro ko noong bakasyon. Pagtatanggol ni Socorro, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon ng malakas na pagpintig ng kanyang sariling puso. Ipon? Sa bahay na ito, walang iyo at akin. Ang pera ni Rafael ay pera ng pamilya. Muling bulyaw ni Doña Salustiana. O baka naman, kaya ka nagpupunta sa doktor ay dahil may itinatago kang sakit? Baka may nakakahawa kang karamdaman at dinadamay mo ang anak ko. Ang bawat salita ay tila mga bala na tumatama sa dibdib ni Socorro. Gusto niyang sabihing, magiging lola na kayo. Gusto niyang isigaw na ang sakit na tinutukoy nila ay ang buhay na himalang nabuo sa gitna ng kanilang kalupitan. Ngunit nang makita niya ang mapanuyang ngiti ni Belinda, nanigas ang kanyang dila. Alam niyang sa oras na malaman nila ang tungkol sa sanggol, gagawin nila itong sandata para lalo siyang kontrolin. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Rafael, bakas ang pagod sa kanyang mukha mula sa construction site. Hindi pa siya nakakapagpunas ng pawis ay sinalubong na siya ng sumbong ng kanyang ina. Rafael, anak, mabuti at narito ka na. Tingnan mo itong asawa mo, kung saan-saan dinadala ang pera mo. Nagpupunta sa kung anong klinika nang hindi nagsasabi sa atin. Hikbi ni Doña Salustiana, isang mabilis na pagpapalit ng anyo mula sa pagiging tigre tungo sa pagiging biktima. Napatingin si Rafael kay Socorro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at bahagyang pagkairita. Coro, totoo ba ito? Bakit kailangan mong maglihim?
Kung kailangan mo ng doktor, bakit hindi mo sinabi kay mama? Rafael, gusto ko lang po ng privacy. Privacy? Sabat ni Belinda habang tumatawa. Wala nang privacy-privacy kapag nakatira ka sa iisang bubong. Baka naman may iba pang itinatago ang babaeng ito. Sa bag niya, Rafael. Kanina ko pa napapansin na masyado niyang mahigpit na hawak yon. Bago pa makakilos si Socorro, mabilis na kinuha ni Rafael ang kanyang luma at kupas na bag na nakapatong sa silya. Sa isang marahas na galaw, binaligtad ni Rafael ang bag. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa sahig ay tila mga pagsabog sa pandinig ni Socorro. Ang kanyang pitaka, ang kanyang mga ballpen, ang ilang piraso ng biskwit, at ang isang maliit na lalagyan ng mga gamot ay nagkalat sa semento. Luhang pumatak na hindi mapigilan ni Socorro nang makita ang kanyang mga personal na gamit na tila mga basurang itinapon. Sa gitna ng kalat, nakita niya ang maliit na puting plastic na stick, ang pregnancy test, na nakatago sa loob ng isang maliit na pouch. Mabilis na yumuko si Socorro para kunin yon, ngunit mas mabilis ang kamay ni Doña Salustiana. Kinuha ng matanda ang pouch at binuksan ito sa harap ni Rafael. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging tila isang mabigat na kumot na nakakasakal. Tanging ang tunog ng electric fan na umiikot ang naririnig habang nakatingin silang lahat sa bagay na hawak ng matanda. Ano ito, Socorro? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng pagduda. Tila hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ngunit bago pa makasagot si Socorro, isang mapanirang ideya ang biglang lumabas sa bibig ni Belinda. Teka, sigurado ka bang kay Rafael yan? Halos hindi na nga kayo magtabi sa kama dahil kay mama, di ba? Saan galing yan, Socorro? Ang mundong kinatatayuan ni Socorro ay tila biglang gumuho. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit at sakit. Tiningnan niya si Rafael. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Umaasang makikita niya ang kislap ng saya sa mga mata nito dahil sa balita ng kanilang anak. Ngunit ang nakita niya ay ang pagkunot ng noo ni Rafael at ang dahan-dahang pag-atras nito. Tila ang sarili niyang asawa ay nandidiri sa kanya. Sigurado ka bang sa akin yan? O baka naman strategy mo lang yan para hindi ka namin mapalayas dito? Ang mga salitang yon mula kay Rafael ay tila isang malaking tipak ng yelo na bumagsak sa dibdib ni Socorro. Higit pa sa sampal, higit pa sa anumang pisikal na sakit, ang pagdududa sa kanyang dangal bilang asawa ang tuluyang pumatay sa kung anong init na natitira sa kanyang puso. Dahan-dahang lumuhod si Socorro sa malamig na semento ng kanilang sala. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa sobrang emosyon ay nagsimulang pulutin ang mga nagkalat na gamit. Ang kanyang mga ballpen na tumalbog sa ilalim ng sofa, ang mga biskwit na nadurog dahil sa pagkakaapak ni Belinda, at ang maliit na puting stick na simbolo sana ng kanilang bagong simula. Sa bawat dampi ng kanyang kamay sa magaspang na sahig, nararamdaman niya ang bawat butil ng alikabok na tila sumasaksak sa kanyang balat. Ito ang kanyang tahanan. Ngunit bakit pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hinahatulan sa gitna ng sarili niyang sala? Rafael, paano mo nagagawang itanong yan? Halos pabulong na wika ni Socorro. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyot at puno ng pait. Hindi siya tumitingin sa kanyang asawa. Pinili niyang ituon ang pansin sa pagpupulot ng mga gamit dahil alam niyang kapag nakita niya ang mukha ni Rafael, baka tuluyan siyang gumuho. Aba, Rafael, huwag kang magpaloko sa mga luha ng buhayang yan. Singhal ni Doña Salustiana habang marahas na inaagaw ang pregnancy test mula sa kamay ni Rafael at itinatapon ito sa basurahan sa sulok. Matalino ang babaeng yan. Alam niyang malapit na tayong mapuno sa kanya, kaya gumagawa siya ng paraan para kaawaan mo siya. Isang pirasong plastic lang yan, Rafael, na bibili niyan sa butika kahit ng mga taong walang hiya. Ma, tama na muna, sabi ni Rafael, ngunit walang determinasyon sa kanyang boses. Sa halip na lapitan ang asawang nakaluhod sa sahig,
Pinili niyang maupo sa silya at hilutin ang kanyang sentido. Ang distansya sa pagitan nila, na dati ay isang hakbang lang, ay tila naging isang malalim na bangin na hindi na kayang tawirin. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang kampana ng pintuan. Ang marahang pagkatok ay nagpatigil sa lahat. Pumasok si Padre Emilio, ang kura paroko na matagal nang kaibigan ng pamilya Mendoza. Nakita niya si Socorro na nasa sahig at ang nagkakagulong paligid. Anong nangyayari rito? Bakit tila may bagyong dumaan sa loob ng inyong tahanan? Tanong ng pari. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at pag-aalala. Mabilis na tumayo si Doña Salustiana at lumapit sa pari. Ang mukha ay biglang napuno ng pekeng lungkot. Padre, salamat at napadpad kayo rito. Itong si Socorro, tila nawawala na sa katuwiran. Kung ano-anong kasinungalingan ang ibinibintang sa amin para lamang pagtakpan ang kanyang mga pagkukulang. Hindi sumagot si Socorro. Nanatili siyang nakatungo, hawak-hawak ang kanyang lumang bag sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot. Hindi pisikal, kundi isang emosyonal na hapdi na tila nagsasabing, huwag kang mag-alala, anak. Kahit ang ituring mong ama ay itakwil tayo, hinding-hindi kita bibitawan. Socorro, anak, tumayo ka riyan. Lumapit si Padre Emilio at tinulungan siyang tumayo. Tumingin ang pari kay Rafael. Rafael, ang isang lalaki ay sinusukat hindi sa kung paano niya sinusunod ang kanyang ina, kundi sa kung paano niya pinoprotektahan ang kanyang asawa. Ang katahimikan ay minsan ay isang uri ng pagtataksil. Tumayo si Rafael, tila napahiya. Ngunit bago pa siya makalapit kay Socorro, ay biglang humawak sa dibdib si Doña Salustiana. Aray, ang puso ko. Rafael, parang hindi ako makahinga. Ang stress na ibinibigay ng babaeng ito sa akin ay papatayin ako. Agad na binitawan ni Rafael ang balak na lapitan ng asawa at mabilis na sumaklolo sa kanyang ina. Ma, dahan-dahan lang. Dito kayo sa upuan. Pinanood ni Socorro ang tagpong yon. Ang kanyang asawa, na nakatalikod sa kanya, ay muling naging alipin ng isang sining ng panlilinlang. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Socorro ay tuluyang naputol. Ang kanyang pagmamahal kay Rafael, na dati ay tila isang matibay na haligi, ay naging tila isang gusali na gumuho dahil sa mahinang pundasyon ng tiwala. Lumapit si Socorro sa basurahan. Kinuha niya ang pregnancy test na itinapon ng kanyang biyenan. Pinunasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang duster at maingat na inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Padre, salamat po sa pagbisita, sabi ni Socorro. Ang kanyang boses ay malamig pa sa simoy ng madaling araw. Ngunit may mga sugat na kahit anong dasal ay hindi na kayang hilumin kung ang mismong may sakit ang ayaw gumaling. Tumingin siya kay Rafael, na abala sa pagpapaypay sa kanyang ina. Hindi na siya naghintay ng tingin pabalik. Naglakad siya patungo sa maliit na silid sa likod. Ang kwartong dati ay tambakan ng mga lumang gamit, na ngayon ay magiging kanlungan ng kanyang nag-iisang katotohanan. Hanggang kailan mo kayang ipikit ang iyong mga mata? Rafael, bago mo mapagtanto na ang liwanag na iyong sinayang ay hindi na muling magbabalik. Ang bawat baitang ng hagdanan na kinukuskos ni Socorro ay tila mga hakbang patungo sa sarili niyang kalbaryo. Sa kabila ng bigat ng kanyang pakiramdam at ang paminsan-minsang pagkirot ng kanyang tiyan, pinilit niyang tapusin ang paglilinis. Alam niyang anumang dumi na maiwan ay magiging bala para sa panibagong pasabog ng kanyang biyenan. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Doña Salustiana. Pinapanood ang bawat galaw ni Socorro na tila isang buwitreng naghihintay ng pagkakataon. Nakita ng matanda mula sa bintana ang paparating na sasakyan ni Rafael. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Socorro, tignan mo itong sulok na ito. Tila hindi mo yata naisama sa pagpupunas. Tawag ng matanda. Ang boses ay sadyang ginawang malakas upang umabot hanggang sa labas. Lumapit si Socorro
dala ang timba at basahan. Ma, katatapos ko lang po riyan. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang biyenan na humakbang sa bahaging basa pa ng sahig. Nawalan ito ng balanse at nadulas papunta sa unang mga baitang ng hagdan. Ang tunog ng pagdulas at pagkakatama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, dahilan upang mapahinto ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang bumungad sa kanya ay ang kanyang ina na nakahandusay sa paanan ng hagdan, habang si Socorro ay nakatayo sa itaas. Hawak ang timba, bakas ang labis na pagkagulantang sa mukha. "Mama!" sigaw ni Rafael. Mabilis siyang tumakbo at binuhat ang kanyang ina. "Rafael! Anak!" Hiningal na sabi ni Doña Salustiana. Ang mga mata ay puno ng pekeng luha at sakit. "Sabi ko lang naman, ayusin niya ang paglilinis." Bigla niya akong tinulak. Sabi niya, "Masyado na raw akong nakikialam sa inyo." "Hindi totoo yan, Rafael. Hindi ko siya hinawakan." Halos maghisterya si Socorro habang bumababa ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na tumayo si Rafael at sinalubong siya. Isang mabilis at malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa lahat ng katahimikan. Ang lakas ng sampal ni Rafael ay sapat na upang mapihit ang mukha ni Socorro sa isang tabi. Ang lasa ng dugo at alat ng luha ay agad na humalo sa kanyang bibig. Ngunit ang mas masakit ay ang pagguho ng huling kuta ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong magiging proteksyon niya, ang siyang naging unang bumasag sa kanyang pagkatao. "Tama na, Socorro, masyado na kitang pinagbigyan." Bulyaw ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Pati ang kalusugan at buhay ng nanay ko, pagtatangkaan mo. Dahil lang ba sa gusto mong matulog tayong mag-isa? Napakamakasarili mo." "Rafael, makinig ka sa akin." Pagsusumamo ni Socorro habang hawak ang namumula niyang pisngi. "Ayoko nang makinig. Mula ngayon, hindi ka na matutulog sa kwartong ito. Kunin mo ang mga gamit mo. Doon ka sa sala, sa sofa o kahit sa sahig. Wala akong pakialam." Binuhat ni Rafael ang kanyang ina patungo sa kwarto. Iniwan si Socorro na mag-isa sa gitna ng sala. Nanatiling nakatayo si Socorro, tila isang rebulto na unti-unting dinudurog ng hangin. Ang lamig ng sahig ay gumapang hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Ito ang init ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kwarto. Hindi siya tumingin sa direksyon ni Rafael at ng kanyang biyenan, na ngayon ay tila nananalo sa kanilang laro. Kinuha niya ang kanyang mga unan at kumot. Bawat galaw niya ay mabigat, ngunit may layunin. Paglabas niya sa sala, inilapag niya ang kanyang mga gamit sa sofa. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Sa gitna ng dilim, pinindot niya ang recording function ng telepono. "Hindi na ako ang Socorro na kilala niyo." Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa saradong pinto ng kanilang kwarto. Ang bawat patak ng kanyang luha sa screen ng telepono ay tila mga taya sa isang sugal na hindi niya hahayaang matalo siya muli. Dahan-dahan niyang inihiga ang kanyang katawan sa sofa. Yakap ang kanyang tiyan. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na kasing pait ng dati, dahil sa gabing ito, ang bawat hininga ni Socorro ay simula na ng kanyang lihim na digmaan. Ang pinakamalakas na sigaw ay ang katahimikan ng isang pusong pagod na sa pag-unawa. Para kay Socorro, ang bawat patak ng tubig mula sa gripo, habang siya ay naghuhugas ng mga pinagkainan sa madaling araw, ay tila mga luhang hindi na bumubukal sa kanyang mga mata. Ang sakit mula sa sampal ni Rafael kagabi ay nag-iwan ng isang maputlang pasa sa kanyang pisngi. Ngunit ang mas malalim na sugat ay nasa kanyang kaluluwa, isang sugat na hindi na basta-basta mapapagaling ng mga salita. Maaga siyang nagising
bago pa man mag-umpisang humuni ang mga ibon. Sa halip na magreklamo, ginawa ni Socorro ang lahat ng gawaing bahay nang walang imik. Inihanda niya ang kape, nilinis ang sala, at tiniklop ang kanyang hinigaan sa sofa ng may matinding disiplina. Kailangan niyang maging anino. Isang anino na hindi napapansin, ngunit nakakakita at nakikinig sa lahat. Nang marinig niya ang papalabas na mga yapak ni na Doña Salustiana at Belinda patungo sa garden, mabilis na kumilos si Socorro. Inilagay niya ang kanyang lumang cellphone sa loob ng isang basket ng mga tuyong bulaklak na malapit sa bintanang kinauupuan ng dalawa. Ang pagpindot niya sa record ay tila ang huling kandado na kanyang binuksan para sa kanyang kalayaan. Kailangan nating mapabilis ang pagpirma ni Rafael sa mga papeles ng lupa sa probinsya, Mama. Narinig ni Socorro ang boses ni Belinda na tila isang ahas na sumasutsyot sa hangin. Kapag nalaman niyang hindi naman talaga malala ang sakit mo, baka magbago pa ang isip ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Belinda. Hanggat nakikita niyang nahihirapan ako dahil sa babaeng iyon, gagawin ni Rafael ang lahat para sa akin. Sagot ni Doña Salustiana. Kasunod ang isang mahinang tawa na tila kalansing ng mga baryang nahuhulog sa semento. Ang mahalaga, makuha natin ang mana ni Socorro. Utang na loob niya sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na kinakain niya. Sa loob ng bahay na pahawak si Socorro sa kanyang tiyan, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga lason na napilit na pumapatay sa kanyang pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naramdaman ng panghihina. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging tila isang tambol na naghahanda para sa isang labanan. Nang lumabas siya para magwalis sa bakuran, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakadungaw sa bakod. Si Lolo Ben, ang pinakamatandang kapitbahay na dati, ay naging hardinero ng mga Mendoza noong bata pa si Rafael. Socorro, anak, tila mas malalim ang iniisip mo kaysa sa linis ng iyong bakuran. Bati ng matanda. Ang boses ay tila kaluskos ng mga tuyong dahon. Lolo Ben, pasensya na po. Marami lang pong inaasikaso. Sagot ni Socorro habang pilit nang ngumingiti. Lumapit ang matanda at bumulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ang punong may pait na ugat ay hindi kailanman magbubunga ng matamis na prutas, anak. Nakita ko ang biyenan mo noong bata pa siya. Dumanas din siya ng hirap sa kamay ng sarili niyang biyenan. Ngunit pinili niyang maging mas malupit sa halip na maging mas mabuti. Mag-ingat ka, dahil ang taong naniniwalang siya ay biktima ang siyang pinakamapanganib na kalaban. Ang mga salitang yon ni Lolo Ben ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Socorro. Isang sikreto ng nakaraan na tila nagbibigay ng kulay sa kasalukuyang kalupitan ni Doña Salustiana. Nang pumasok si Socorro para kunin ang kanyang cellphone, mabilis niyang pinakinggan ang recording sa banyo habang ang tubig sa gripo ay nakabukas upang takpan ang anumang tunog. Ngunit napatigil siya nang marinig ang huling bahagi ng usapan. Mama, paano kung malaman ni Rafael na hindi ka naman talaga umiinom ng gamot sa puso? Na ang mga tabletang yon ay mga kendilang na pampatulog? Tanong ni Belinda. Hindi niya malalaman dahil ang asawa niya ang gagawin nating dahilan kung bakit ako aatakehin ulit. Sa susunod na mangyari iyon, sisiguraduhin nating wala ng lugar si Socorro sa bahay na ito. Sagot ng matanda. Nabitawan ni Socorro ang kanyang cellphone sa basang sahig. Ngunit mabilis niya itong nasalo bago pa ito lumikha ng anumang ingay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagkadiskubre. Ang gamot na pinapabili ni Rafael nang napakamahal. Ang mga atake na nagiging dahilan ng pag-aaway nila. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang teatro ng panlilinlang kung saan siya ang ginagawang kontrabida. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ang pasa sa kanyang pisngi ay tila naging isang medalya ng karangalan. Tumingin siya sa kanyang sariling mga matang hindi na muling magmamakaawa para sa pag-ibig na hindi naman totoo. Alam na niya ang katotohanan.
Ngunit paano niya ito ipapakita kay Rafael, ang lalaking nabulag na ng maling konsepto ng pagmamahal sa ina? Sa bawat hakbang ni Socorro palabas ng banyo, ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sahig ay tila mga hakbang ng isang sundalong papunta sa digmaan. Ang gabi ay darating muli, at sa pagkakataong ito, ang dilim ang magiging kakampi niya. Bakit ba kailangan mo pang magpa-check up kung wala ka namang sakit? Nag-iinarte ka lang, Socorro, habang nalulunod na ako sa utang dahil sa kapabayaan mo. Ang boses ni Rafael ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumalubong kay Socorro pagpasok niya sa pintuan. Ang pawis ni Rafael ay tumatulo mula sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagod at galit habang nakahawak sa isang tumpok ng mga bayarin sa kuryente at tubig. Napatigil si Socorro. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na supot ng gamot na binili niya mula sa kanyang sariling maliit na kinita sa pagtuturo. Ang gamot na yon, mga bitamina para sa bata sa kanyang sinapupunan, ay itinago niya sa likod ng kanyang likuran. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Rafael, ang check-up ko ay para sa kalusugan ko at ng pamilya natin. Mahinang sagot ni Socorro. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho, pilit na pinapakalma ang sarili sa kabila ng pangangatal ng kanyang mga tuhod. Pamilya? Paanong magiging para sa pamilya ang paggastos mo sa sarili mo habang si Mama ay kailangang uminom ng mamahaling gamot sa puso? Singhal ni Rafael. Inihagis niya ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga ito ay tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Kulang na ang sahod ko, Socorro. Kinailangan ko pang mangutang sa mga kakilala ko para lang matakpan ang mga butas na iniwan mo. Sa likod ni Rafael, nakatayo si Doña Salustiana sa dilim ng pasilyo. May hawak na pamaypay at ang kanyang mukha ay nababakas ang isang lihim na tagumpay. Alam ni Socorro ang katotohanan. Ang mga utang na sinasabi ni Rafael ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa luho ni Belinda na palaging binibigyan ng pera ng matanda gamit ang sahod ni Rafael. Dahan-dahang lumapit si Socorro sa mesa. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Rafael, alam mo bang nangutang ka sa mga 5 hanggang 6 para lang mabayaran ang bagong alahas ni Belinda? Iyon ba ang tinatawag mong utang dahil sa akin? Ang katahimikan sa sala ay naging tila isang mabigat na kumot na nakakasakal. Nanlaki ang mga mata ni Rafael, tila hindi niya inaasahan na sasagot ang kanyang asawang dati ay laging nakayuko. Huwag mong idadamay si Belinda rito at huwag mong sasabihan ang kapatid ko na magnanakaw. Sigaw ni Rafael. Lumapit siya kay Socorro. Ang distansya nila ay naging tila isang nagbabagang apoy. Wala kang utang na loob. Simula nang pumasok ka sa bahay na ito, puro ka reklamo. Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ko? Naramdaman ni Socorro ang isang kakaibang pintig sa kanyang sinapupunan. Isang malakas at mabilis na sipa na tila sinasabi sa kanya na huwag susuko. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang galaw ng kanyang anak. Ang sakit mula sa panunumbat ni Rafael ay biglang napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi pumatak. Sa halip, ito ay naging kislap ng isang inang handang lumaban para sa katotohanan. Ang sakripisyo mo, Rafael, ay nagiging bulag na pagsunod sa maling paraan. Malamig na sabi ni Socorro. Tinalikuran niya ang kanyang asawa at naglakad patungo sa lababo upang maghugas ng kamay. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang panalangin na naghuhugas sa kanyang takot. Habang nakatalikod siya, narinig niya ang boses ni Belinda na pumasok mula sa labas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa kuko ng kaba sa dibdib ni Socorro. Rafael, tingnan mo kung sino ang dinala ko rito.
Masayang sigaw ni Belinda. Mabuti na lang at nagkita kami sa palengke. Naawa ako dahil mag-isa lang siya. Lumingon si Socorro. Sa tabi ni Belinda ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestido. Ang buhok ay maayos ang pagkakakulay at ang mga mata ay tila naghahanap ng pag-aari. Si Monica, ang babaeng dati ay muntik ng pakasalan ni Rafael bago nito nakilala si Socorro. Monica, bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Tila isang batang nakakita ng paboritong laruan pagkatapos ng mahabang panahon. Hi Rafael, kamusta ka na? Ang boses ni Monica ay tila musika na sadyang ginawa upang saktan ang pandinig ni Socorro. Tumingin si Monica kay Socorro mula ulo hanggang paa at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At ikaw siguro ang asawa niya? Pasensya na sa istorbo ha? Sabi kasi ni Belinda ay kailangan ni Doña Salustiana ng tulong dahil parang laging pagod ang mga tao rito sa bahay. Naramdaman ni Socorro ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang tahanan ay hindi na lamang sinasakop ng kanyang biyenan, kundi ngayon ay tila binubuksan na rin ang pinto para sa anino ng nakaraan ni Rafael. Habang pinapanood niya ang paglapit ni Rafael kay Monica upang magmano at bumati, naramdaman ni Socorro ang isang malalim na hukay na bumubukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa kama. Ito ay tungkol na sa kung may matitira pa bang puwang para sa kanya sa puso ng lalaking minsan niyang tinawag na mundo. Hindi pa man natatapos ang bango ng almusal, ang halakhak ni Monica ay pumapailan lang nasa sala. Tila isang matalim na paalala na ang bawat sulok ng bahay na ito ay unti-unti nang inaagaw sa akin. Nakatayo si Socorro sa may pintuan ng kusina. Suot ang kanyang kupas na apron na may bahid ng uling at mantika. Pinagmamasdan niya si Monica na nakaupo sa paborito niyang silya habang sinusubuan ng dala nitong kakanin si Doña Salustiana. Ang eksena ay tila isang perpektong larawan ng pamilya kung saan siya ang tanging dumi na hindi kabilang. Coro, pakidala naman dito ang mainit na tsaa para kay Monica. At huwag mong kalimutang lagyan ng konting pulot. Alam mo namang maselan ang panlasa ng bisita natin. Utos ni Rafael nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang kanyang asawa ay abala sa pag-aayos ng sirang payong ni Monica. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat na hindi niya kailanman ipinakita sa mga gamit ni Socorro. Dahan-dahang lumapit si Socorro dala ang tsaa. Habang inilalapag niya ang tasa sa harap ni Monica, napansin niya ang kinis ng mga kamay nito. Walang kalyo, walang sugat mula sa pagkayod. Ang mga kuko nito ay may kulay na rosas, tila mga talulot ng bulaklak na hindi kailanman nakaranas ng hirap. Samantalang ang sarili niyang mga kamay ay magaspang, nangingitim ang mga dulo ng daliri dahil sa paglalaba ng makakapal na pantalon ni Rafael. Salamat, Socorro. Napakabait mo talagang asawa. Sabi nga ni Tita Salustiana, ikaw daw ang pinakamahusay na katulong dito sa bahay. Nakangiting sabi ni Monica, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga karayom na tumutusok sa dangal ni Socorro. Hindi sumagot si Socorro, na natili siyang nakatayo. Ang kanyang tiyan ay tila kumukulo sa gutom at sakit. Ang bawat sip-sip ni Monica sa tsaa ay tila pag-inom sa huling patak ng respeto na meron siya para sa kanyang sarili. Nang sumapit ang gabi, umuwi si Rafael na bahagyang amoy alak. Pumasok siya sa kwarto kung saan nakahiga si Socorro sa sofa, nakatalikod at pilit na nagtutulog-tulugan. Naramdaman ni Socorro ang pag-upo ni Rafael sa tabi niya. Ang init ng katawan nito ay dati-rati ay kanlungan niya, ngunit ngayon ay tila baga na nakakapaso. Coro, galit ka ba? Bulong ni Rafael. Dahan-dahan nitong hinaplos ang balikat ni Socorro. Ang haplos na yon ay tila isang pagtatangka na ibalik ang nakaraan, isang sandali ng kilig na nabahiran ng pait.
Pasensya na kay Monica. Alam mo namang makulit lang si Belinda, kaya dinala siya rito. Humarap si Socorro. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit matapang. Rafael, amoy Monica ka. Ang pabango niya, dumikit na sa damit mo. Hanggang kailan mo hahayaang saktan nila ako sa harap mo? Masyado ka lang sensitibo dahil sa kalagayan mo. Buntong hininga ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang pader na muling nabubuo. Sinubukan niyang yakapin si Socorro, ang kanyang mukha ay inilapit sa leeg nito. Ngunit marahas na itinulak ni Socorro ang mga kamay ng asawa. Huwag ngayon, Rafael. Huwag mo akong hawakan kung ang mga kamay mo ay kakatulong lang sa kanya buong hapon. Matigas na sabi ni Socorro. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Iniwan ang asawang nakatulala sa dilim. Naglakad siya patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Ngunit napatigil siya nang marinig ang mahinang bulungan mula sa labahan sa likod ng bahay. Ang boses ni Doña Salustiana at Belinda ay tila mga sutsot ng ahas sa gitna ng katahimikan. Mama, sigurado ka ba rito? Kapag nalaman ni Rafael na nilagyan natin ng pampasama ng tiyan ng gatas niya, baka magalit iyon, sabi ni Belinda. Huwag kang tanga, Belinda. Sasabihin nating panis ang gatas na binili ni Socorro. Kapag nawala ang batang dinadala niyan, wala nang dahilan si Rafael para manatili sa kanya. Mas mabuting ngayon pa lang, maalis na ang hadlang sa pagbabalikan nila ni Monica. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Nabitawan ni Socorro ang basong hawak niya, ngunit bago pa ito tumama sa sahig, ay nasalo niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang lamig ng tubig na tumapon sa kanyang paa ay hindi kasing lamig ng katotohanang katatapos lang niyang marinig. Hindi lang pala ang kanyang puwang sa bahay ang gustong kunin ng mga ito, pati ang buhay na himalang nabuo sa kanyang sinapupunan ay balak nilang kitlin. Naniga si Socorro sa dilim, ang kanyang hininga ay tila naging yelo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging tila isang babala. Tumingin siya sa pintuan ng kusina at doon nakita niya ang anino ni Doña Salustiana na papalapit. May hawak na baso ng gatas na tila isang kopa ng lason. Inumin mo na ito habang mainit-init pa, Socorro. Alam mo namang mahal ang bili ni Rafael dyan para lang lumakas ka. Ang boses ni Doña Salustiana ay tila isang malambot na sutla. Ngunit para kay Socorro, bawat titik nito ay tila patak ng asido sa kanyang balat. Nakatayo ang matanda sa harap niya. Hawak ang baso ng gatas na maputi at mukhang dalisay. Ngunit sa isip ni Socorro ay umaalingaw-ngaw ang boses nito mula sa labahan. Kanina, ang planong kitlin, ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Nanginginig ang mga daliri ni Socorro habang dahan-dahan niyang tinatanggap ang baso. Ang lamig ng salamin ay tila humahagupit sa kanyang palad. Tumingin siya sa kanyang biyenan, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng konsensya sa mga mata nito, ngunit tanging ang mapanuring tingin at isang pekeng ngamong ngiti ang kanyang nakita. Bakit tila nanginginig ka? Huwag mong sabihing pati ang pag-inom ng gatas ay ikasasama mo pa ng loob. Dagdag ng matanda, ang kanyang tono ay nagsisimulang maging matalim. Salamat po, Ma. Busog pa po ako. Baka mamaya ko na lang inumin. Mahinang sagot ni Socorro. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa hanging punong-puno ng panganib. Ngayon mo na inumin. Gusto kong makitang hindi nasasayang ang pera ng anak ko. Mariing utos ni Doña Salustiana. Ang kanyang katawan ay humaharang sa pinto ng kusina. Tila isang gwardiyang naghihintay na maisagawa ang isang hatol. Sa gitna ng tensyon, narinig ni Socorro ang papalapit na yapak ni Rafael. Isang pagkakataon. Rafael, mabuti at narito ka na. Gusto mo ba ng gatas? Sabi ni Mama, ay kailangan nating lumakas. Tawag ni Socorro. Ang kanyang boses ay pilit na pinapasigla. Nang pumasok si Rafael, agad na nagbago ang anyo ni Doña Salustiana. Ah, anak,
Pinapainom ko lang itong si Socorro dahil tila maputla siya. Pero mukhang ayaw niyang tanggapin ang malasakit ko. Koro, inumin mo na yan. Para sa inyo rin yan ng bata. Sabi ni Rafael nang hindi man lang tumitingin sa asawa, abala sa pagtanggal ng kanyang sapatos. Alam ni Socorro na wala siyang kakampi sa silid na ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso sa kanyang labi. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng gatas, mabilis siyang nagkunwaring nabulunan. Ubo! Ubo! Ang baso ay bahagyang tumagilid at ang laman nito ay natapon sa kanyang duster at sa sahig. Ay, pasensya na po, nabulunan ako. Hingal na sabi ni Socorro. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Habang nagdadabog si Doña Salustiana para kumuha ng basahan, mabilis na lumabas si Socorro patungo sa lababo. Hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas mula sa kamatayan. Nang makarating siya sa kanyang maliit na sulok sa sala, mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Kailangan niyang ipadala ang mga recording kay Padre Emilio. Ngayon din, naupo siya sa sofa at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang maliit na sipa mula sa loob ay tila isang mensahe. Inay, huwag kang susuko. Isang luhang mainit ang pumatak mula sa mga mata ni Socorro, bumagsak sa kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi na siya ang babaeng hahayaan na lamang natapakan ng mga Mendoza. Kung ang bahay na ito ay naging pugad ng mga ahas, siya ay magiging agila na poprotekta sa kanyang inakay. Mula sa gabing ito, ang bawat pagkain na isusubo niya, bawat tubig na iinumin niya, ay dadaan sa masusing pagsusuri. Nang bumalik siya sa kusina para kumuha ng basahan, nakita niya si Belinda na may hawak na maliit na bote. Tila nagtatago sa likod ng refrigerator. Ang mapanuyang tingin nito ay tila nagsasabing hindi pa sila tapos. Akala mo ba ay makakatakas ka palagi, Socorro? Bulong ni Belinda nang dumaan siya. Hindi sumagot si Socorro. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Belinda. Isang tingin na puno ng bagsik na ngayon lang nakita ng kapatid ni Rafael. Isang tingin na nagsasabing ang isang inang nasugatan ay ang pinakamapanganib na kalaban sa mundo. Hanggang kailan mo kayang itago ang lason sa iyong mga kamay bago ka mismo ang malunod sa sarili mong kasamaan? Sa gitna ng dilim ng kanilang tahanan, isang bagong Socorro ang isinisilang, isang inang handang sunugin ang buong mundo para lamang manatiling ligtas ang pintig ng puso sa kanyang sinapupunan. Diyan ka lang sa kusina, Socorro. Baka mahaluan ng amoy pawis ang niluluto mong ulam para sa espesyal na bisita natin. Nakakahiya naman kay Monica kung hindi magiging perpekto ang hapon na ito. Ang boses ni Doña Salustiana ay tila isang latigo na humahagupit sa likuran ni Socorro habang siya ay abala sa pag-aayos ng mesa. Ngayon, ang araw ng isang maliit na salo-salo sa bahay at tila isang reyna si Monica na nakaupo sa sala, suot ang isang mamahaling bestido na tila sinasadyang itapat sa kupas na duster ni Socorro. Sa kabila ng mga salitang ito, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Socorro, isang ngiting hindi nakikita ng matanda. Opo, ma. Sisiguraduhin ko pong magugustuhan ni Monica ang inihanda ko. Mahinahong sagot niya. Ang bawat galaw ni Socorro ay puno ng pagpapakumbaba. Isang huwarang asawa na tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, ang bawat hakbang niya ay tila isang kalkuladong galaw sa isang larong seryoso. Inihanda ni Socorro ang paboritong kakanin ni Rafael at ang tsaa na palaging hinihingi ni Doña Salustiana sa hapon. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang kanyang biyenan na lumapit sa tray ng mga inumin. May mabilis na paggalaw ang kamay ng matanda. Isang maliit na puting pulbos ang ibinuhos nito sa basong nakalaan para kay Socorro. Ang tunog ng kutsara na humahalo sa likido ay tila isang babala sa pandinig ni Socorro. Nang pumasok si Belinda sa kusina para kumuha ng yelo, sadyang binitawan ni Socorro ang isang mangkok ng asukal.
Ang tunog ng pagkabasag at ang pagkakalat ng puting butil sa sahig ay naging sapat na dahilan para magkagulo ang dalawang mag-ina sa paglilinis at pagsermon sa kanya. Napakalampa mo talaga. Maglinis ka na nga rito, bulyaw ni Belinda. Sa sandaling iyon, habang nakatalikod ang dalawa, mabilis na pinalitan ni Socorro ang pwesto ng mga baso. Ang basong may lason ay inilagay niya sa harap ng silya kung saan laging nauupo si Monica. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat daliri niya ay tila may sariling isip, malamig at tumpak. Nagsimula ang merienda. Masayang nagkukwentuhan sina Rafael, Monica at ang kanyang pamilya habang si Socorro ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, tila isang anino na naghihintay ng utos. Monica, itry mo itong tsa. Masarap ang timpla ni Socorro ngayon. Mungkahi ni Doña Salustiana. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng nakatingin kay Socorro. Naghihintay na makitang inumin ng manugang ang espesyal na timpla. Kinuha ni Monica ang baso at uminom ng malaki. Ang sarap nga tita. Medyo matamis pero masarap. Nakangiting sabi ni Monica. Pinanood ni Socorro ang bawat paglunok ni Monica. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang dambuhalang orasan na tumitibok sa loob ng kanyang dibdib. Hindi nagtagal, ang ngiti sa mga labi ni Monica ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang paningin ay tila naguguluhan. Rafael, parang umiikot ang paligid ko, bulong ni Monica. Ang kanyang boses ay naging paos at ang baso na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa mesa at nagkalat ang likido sa puting tela. Monica, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Mabilis niyang inalalayan ang babae. Nanlisik ang mga mata ni Doña Salustiana at tumingin kay Socorro. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Ngunit bago pa makapagsalita ang matanda, mabilis na lumapit si Socorro. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Diyos ko, Monica! Rafael, baka hindi hiyang si Monica sa tsaang ibinigay ni Mama? Di ba sabi niyo kayo ang nagtimpla niyan? Tanong ni Socorro. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Napatigil si Rafael at tumingin sa kanyang ina. Ang katahimikan sa sala ay naging tila isang mabigat na pader. Sa gitna ng kaguluhan, pasimpleng iniwan ni Socorro ang isang maliit na kwaderno sa ibabaw ng sofa, isang pekeng diary na naglalaman ng mga hinaing ng isang pusong binubuli, kasama ang mga detalye ng bawat atake ni Doña Salustiana na hindi naman totoo. Rafael, tingnan mo ang gamit ni Monica. Baka may gamot siyang kailangan. Sigaw ni Belinda, pilit na inililihis ang atensyon. Habang abala ang lahat kay Monica, kinuha ni Rafael ang kanyang jacket sa sofa at doon niya nahawakan ang kwadernong iniwan ni Socorro. Ang kanyang mga mata ay napako sa unang pahina. Panginoon, patawarin niyo po si Mama Salustiana sa pagsisinungaling niya tungkol sa kanyang sakit sa puso para lang pag-awayin kami ni Rafael. Ang paghinga ni Rafael ay tila tumigil. Ang kanyang kamay na humahawak sa kwaderno ay nanginginig, habang sa background ay naririnig ang bahabahagi at naguguluhang boses ni Monica na nagsisimulang magsalita ng kung ano-anong walang katuturan dahil sa epekto ng pampatulog. Hanggang kailan mo kayang ipikit ang iyong mga mata sa katotohanang nakasulat na sa harap mo, Rafael? Ang hapunan na dapat ay pagdiriwang ng kanilang tagumpay laban kay Socorro ay naging simula ng kanilang sariling pagkawasak. Bitiwan mo ang mga kasinungalingan mo, Mama. Pagod na ako sa pagiging bulag. Ang boses ni Rafael ay tila isang malalim na dagundong na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hawak-hawak pa rin niya ang maliit na kwaderno ni Socorro. Ang bawat pahina nito ay tila isang sampal na nagpagising sa kanyang mahabang pagkakahimbing. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot at pagsisisi
na unti-unting lumalamon sa kanyang sistema. Napatigil si Doña Salustiana sa kanyang pag-arte. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pekeng luha habang inaalala si Monica ay biglang nanlisik. Ano ang sinasabi mo, Rafael? Pinapaniwalaan mo ba ang mga sulat ng babaeng iyan kaysa sa sarili mong ina? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Ang sakripisyo po ba ay ang uminom ng candy sa halip na gamot para lang kuhanin ang atensyon ko? Ang sakripisyo po ba ay ang manirahan sa gitna namin ni Socorro para lang sirain ang pagsasama namin? Ang boses ni Rafael ay tumataas. Bawat salita ay may kalakip na hapdi. Tumingin siya sa basurahan kung saan nakita niya ang isang balat ng candy na kamukha ng gamot na binibili niya ng napakamahal. Biglang humawak sa kanyang dibdib si Doña Salustiana. Isang marahas na paghingal ang kanyang ginawa habang dahan-dahang bumabagsak sa sofa. Aray, ang puso ko. Rafael, ang stress na ito. Mamatay ako. Mabilis na gumalaw si Rafael para kumuha ng tubig, ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang isang malamig at matibay na hawak sa kanyang braso. Si Socorro. Nakatayo ang kanyang asawa ng tuwid. Ang muka ay walang bakas ng emosyon, tila isang rebulto ng katarungan. Wag, Rafael, hayaan mo muna siyang magsalita. Malamig na sabi ni Socorro. Ang kanyang tinig ay tila simoy ng hanging amihan sa gitna ng bagyo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. Bago ka tuluyang atakihin, sabihin mo muna sa anak mo ang totoo. Noong nahulog ka sa hagdan, tinulak ba talaga kita? At noong sinampal ako ni Rafael dahil sa'yo, totoo bang hiningi ko ang pera para sa sarili ko? Socorro, wag ngayon. Nakikita mong naghihingalo ang nanay ko. Sigaw ni Belinda na kakarating lang matapos ihatid si Monica sa kabilang kwarto. Napakawalang puso mo. Isang mangkukulam ka na pilit na sinisira ang pamilyang ito. Hindi natinag si Socorro. Lumapit siya kay Doña Salustiana. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Ma, tignan mo ako sa mga mata. Alam kong maririnig mo ako. Kung totoo ang atake mo, bakit hindi nangingitim ang iyong mga kuko? Bakit normal ang tibok ng ugat mo sa leeg? Napatigil ang matanda sa paghingal. Ang katahimikan sa sala ay naging tila isang mabigat na pader na nakakasakal. Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina at doon, sa gitna ng katahimikan, nakikita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Doña Salustiana. Wala ang takot ng isang taong malapit ng mamatay. Tanging ang galit ng isang taong nahuli sa akto ang naroroon. Wala kang utang na loob. Bulyaw ni Doña Salustiana, biglang tumayo mula sa sofa ng walang anumang hirap. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng lason. Oo, ginawa ko yon dahil ikaw ang umaagaw sa anak ko. Ikaw na isang hamak na guro lang na walang maibigay na marangyang buhay sa kanya. Dapat ay si Monica ang narito, hindi ang isang tulad mong manggaganso. Ang bawat salita ay tila mga palasong tumatama sa puso ni Rafael. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang bawat atake, ang bawat away, ang bawat luha ng kanyang ina ay isa palang sining ng panlilinlang. Rafael, sapat na ang narinig mo, sabi ni Socorro. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan na tila isang taong nakalaya na sa tanikala. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na sulok at kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi marami ang kanyang dala, ngunit bawat piraso nito ay kanya, walang bahid ng pamilya Mendoza. Coro, sandali, mag-usap tayo. Pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tumingin si Socorro sa kanyang asawa. Ang pagmamahal na dati ay nagniningning sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matinding determinasyon. Lalabas ako sa bahay na ito, Rafael. Ngunit huwag mong isipin na aalis ako bilang talunan.
Kukunin ko ang bawat piraso ng dangal na sinubukan ninyong tapakan. Kukunin ko ang bawat sakripisyo na ibinigay ko sa pamilyang ito. Huminto siya sa may pintuan at lumingon kay Doña Salustiana at Belinda na tila mga estatwa sa gitna ng sala. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo susumpain dahil ang sarili ninyong kasamaan ang magiging bilangguan ninyo. Rafael, kapag nahanap mo na ang sarili mo, baka doon mo lang mapagtanto kung anong klaseng hiyas ang itinapon mo para lang sa isang pirasong kending pampatulog. Lumabas si Socorro sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot dahil sa bawat hakbang niya, dala niya ang liwanag ng katotohanan. Hanggang kailan mo kayang habulin ang isang aninong ikaw mismo ang nagtaboy, Rafael? Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, walang sisidlan ang makakasalo sa bahanang iyong pagsisisi. Hindi ko kailangan ng inyong awa dahil ang katotohanan ay hindi humihingi ng limos. Ang kailangan ninyo ay ang inyong budhi kung may natitira pa sa ilalim ng inyong mga kasuotan. Ang boses ni Socorro ay tila isang malalim na kampana na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng simbahan. Nakatayo siya sa gitna ng pagtitipon para sa anibersaryo ng parokya. Ang kanyang muka ay maliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa harap niya, sa gitna ng pinakaunang hilera ng mga upuan, nakaupo sina Rafael, Doña Salustiana at Belinda, kasama si Monica na tila isang reynang nakasuot ng mamahaling asul na bestido. Ang bawat mata ng mga taga na yon ay nakapako kay Socorro. Ang bulong-bulungan ay tila mga sutsot ng tuyong dahon sa hangin, mapanuri at mapanghusga. Dahan-dahang lumapit si Padre Emilio sa gilid ni Socorro. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang pagsuporta. Socorro, anak, sigurado ka ba sa nais mong gawin? Mahinang tanong ng pari. Tumingin si Socorro kay Rafael. Ang kanyang asawa ay tila isang rebultong hindi makahinga. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Sa tabi nito, si Doña Salustiana ay abala sa pagpapaypay. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Kampante na walang magagawa ang isang hamak na guro laban sa kanyang kapangyarihan. Opo, Padre, dahil ang katahimikan sa harap ng kasamaan ay pakikipagsabuatan na rin, sagot ni Socorro. Kinuha ni Socorro ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa sound system ng bulwagan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Nang pindutin niya ang play, ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging tila isang mabigat na kumot na nakakasakal. Kailangan nating mapabilis ang pagpirma ni Rafael sa mga papeles ng lupa. Kapag nalaman niyang hindi naman talaga malala ang sakit mo, baka magbago pa ang isip ng kapatid ko. Ang boses ni Belinda ay pumailan lang sa mga speaker, malinaw at nakakakilabot. Ang pagpapaypay ni Doña Salustiana ay biglang huminto. Ang bawat tao sa bulwagan ay napatigil, ang ilan ay nabitawan ang kanilang mga baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang tuldok sa bawat salitang lumalabas sa recording. Huwag kang mag-alala, Belinda. Sasabihin nating panis ang gatas na binili ni Socorro. Kapag nawala ang batang dinadala niyan, wala nang dahilan si Rafael para manatili sa kanya. Ang huling pangungusap ni Doña Salustiana ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng bulwagan. Ang ingay ng mga tao ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napatingin si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Tila ang bawat hibla ng kanyang pagtitiwala ay isa-isang pinuputol ng gunting ng katotohanan. Anong ibig sabihin nito, ma? Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Kasinungalingan yan. Inedit yan ng babaeng yan. Bulyaw ni Belinda. Tumayo siya at tinuro si Socorro. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Ngunit hindi tumigil si Socorro. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bag.
Inilapag niya ito sa harap ni Rafael. Hindi lang recordings ang dala ko, Rafael. Heto ang mga tunay na resibo ng gamot ng nanay mo. Mga kending pampatulog at bitamina na binili ninyo ng napakamahal para lang lokohin ang sarili ninyong dugo. At heto ang mga dokumento ng utang ni Belinda na pinagtatakpan ninyo. Huminga ng malalim si Socorro. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa kanyang tiyan. Ang kislap ng mga luha sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang malayang pagpapasya. At ang pinakaimportante sa lahat, Rafael, itinaas ni Socorro ang isang litrato, isang ultrasound image. Heto ang anak natin. 5 buwan na siya sa sinapupunan ko. Ang batang binalakitlin ng sarili mong ina at kapatid. Ang batang kinwestiyon mo ang pagkatao dahil lang sa bulong ng mga taong kinakain ng inggit. Ang bawat tao sa parokya ay napahawak sa kanilang dibdib. Ang pait ng katotohanan ay tila isang lason na kumalat sa buong silid. Napasandal si Rafael sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi at matinding hapdi. Ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho. Ito ay naging alabok sa harap ng kanyang mga mata. Ito ang huling gabi ko bilang asawa mo, Rafael. Malamig na sabi ni Socorro. Inilapag niya ang isa pang papel sa ibabaw ng ultrasound. Isang petisyon para sa annulment. Hindi dahil hindi kita minahal, kundi dahil mas mahal ko ang anak ko at ang sarili ko kaysa sa isang pamilyang ang pundasyon ay panlilinlang. Tinalikuran ni Socorro ang entablado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng tagumpay. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat tao ay nagbibigay ng daan, tila isang dagat na humahati para sa isang taong pinili ang liwanag. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Doña Salustiana na pilit na sumisigaw, ngunit ang boses nito ay nilunod na ng panghahamak ng mga tao sa paligid. Narinig niya ang mahinang tawag ni Rafael, ang kanyang pangalan na binigkas ng may kasamang hikbi. Ngunit hindi siya lumingon. Hanggang kailan mo kayang bitbitin ang bigat ng iyong pagkakamali, Rafael? Kung ang tanging taong kayang sumalo sa'yo ay ikaw mismo ang nagtaboy sa labas ng pintuan. Ang katotohanan ay nailantad na at sa pagkakataong ito, walang dasal ang makakapagtago sa bahid ng inyong nakaraan. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkakulong sa likod ng mga rehas, kundi ang pagiging bilanggo sa loob ng isang bahay na puno ng alingas-ngas at pagsisisi. Ang dating maringal na tahanan ng mga Mendoza ay tila naging isang libingan ng mga pangarap. Ang mga kurtinang dati ay sadyang ibinubukas ni Doña Salustiana upang ipakita ang kanyang karangyaan ay nananatiling nakasara. Tila natatakot sa mga mapanuring mata ng mga kapitbahay. Sa labas, ang mga sutsot ng mga marites ay tila mga bubuyog na hindi tumitigil sa pag-ikot. Bawat bulong ay tungkol sa iskandalong naganap sa simbahan. Bawat tawa ay patama sa matandang akala mo'y kung sinong banal. Iyon pala ay isang mapanlinlang na biyenan. Sa loob ng madilim na sala, nakaupo si Doña Salustiana sa kanyang paboritong silya. Ngunit wala na ang kanyang pamaypay, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang tanging naririnig sa loob ng bahay ay ang kalansing ng mga kutsara at tinidor mula sa kusina, kung saan si Belinda ay abalang naghahanap ng kung anong mailalako. Mama, wala na tayong pera. Ang mga pinagkakautangan ko, halos gibain na ang pinto ng bahay ko sa kabilang kanto. Hinalinghing ni Belinda, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat. Kinuha na nila ang huling alahas na ibinigay mo sa akin. Sabi ni Rafael, wala na siyang ibibigay kahit isang 5. Hindi sumagot ang matanda. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bakanting pwesto sa sofa kung saan dating nakalagay ang mga gamit ni Socorro. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanya. Ang lahat ng kanyang binalak ay bumalik sa kanya nang makasampung ulit. Nakuha nga niya ang atensyon ng kanyang anak.
Ngunit ito ay atensyon ng puot at pagkamuhi. Samantala, sa isang maliit na paupahang kwarto, malapit sa simbahan, dahan-dahang inilapag ni Socorro ang isang florera ng sariwang bulaklak sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang silid ay maliit, payak, at amoy kalinisan. Walang mamahaling gamit, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakahinga siya ng maluwag. Ang bawat hininga niya ay hindi na kailangang dumaan sa pagsusuri ng ibang tao. Isang marahang pagkatok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-aayos. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Rafael. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang barong ay lukot, at ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nawalan na ng ningas. Koro, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag, tila isang basong nadurog sa semet. Hindi sumagot si Socorro. Nanatili siyang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Sa isang biglang galaw, lumuhod si Rafael sa harap ng kanyang asawa. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa semento ay tila isang malakas na pagbagsak ng isang malaking puno. Koro, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa sakit mo dahil sa takot kong maging masamang anak. Pero mas naging masama akong asawa at masamang ama. Hinawakan ni Rafael ang laylayan ng palda ni Socorro. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at bumasa sa tela. Bumalik ka na please. Palalayasin ko sila Mama at Belinda. Gagawin ko ang lahat, Koro. Kahit maging alipin mo ako habang buhay, basta huwag mo lang kaming itakwil ng anak ko. Pinanood ni Socorro ang paghagulgol ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ngunit sa halip na awa, ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagod. Ang sugat ay masyadong malalim para sa isang simpleng pagluhod. Rafael, tumayo ka riyan. Malamig na sabi ni Socorro. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Rafael sa kanyang palda. Ang pagluhod mo ay hindi makakabura sa bawat gabing umiyak ako sa sofa habang natutulog ang nanay mo sa gitna natin. Ang mga luha mo ay hindi makakapagbalik sa tiwalang kinwestiyon mo noong oras na kailangan ko ang proteksyon mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Koro, para sa bata. Pagsusumamo muli ni Rafael. Pagsusumamo muli ni, ang batang ito ay ligtas. Dahil lumayo ako sa inyo, Rafael. Tugon ni Socorro, ang kanyang boses ay matatag. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa konsensya mo. Kung gusto mong magbago, gawin mo para sa sarili mo. Ngunit sa ngayon, ang kailangan ko ay katahimikan. Ang kailangan ko ay ang mabuhay ng walang anino ng mga Mendoza. Dahan-dahang isinara ni Socorro ang pinto. Ang tunog ng trangka na bumaba ay tila huling tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nanatili siyang nakasandal sa pinto, dinaramdam ang bawat sipa ng bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa labas, habang pabalat bunga ang paglalakad ni Rafael palayo, nakita niya si Belinda na nagmamadaling tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng labis na takot na tila nakakita ng multo. Rafael! Si Mama! Hiningal na sigaw ni Belinda. Pinasok tayo ng mga naniningil ng utang. Kinuha nila ang lahat. At Rafael, ang vault mo sa kwarto. Sinira nila. Wala na ang lahat ng ipon mo para sa bahay at sa panganganak ni Socorro. Ninakaw nila ang lahat. Napatigil si Rafael sa gitna ng kalsada. Ang mundong akala niya ay nasa ilalim na ng kanyang pagsisisi ay muling yumanig ng mas malakas. Hindi lang ang kanyang asawa ang nawala. Ngayon, ang kinabukasan na dapat ay pambawi niya ay tila naging abo na rin dahil sa kasakiman ng sarili niyang pamilya. Sino ang tunay na kumuha ng pera? Ang mga naniningil ba ng utang o ang taong may hawak ng susi na palaging itinatago ni Belinda sa ilalim ng kanyang unan? Sa gitna ng nagbabagang init ng araw, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang panlalamig na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno.
Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa aking noo ay tila isang maliit na kabayaran sa bawat luhang pinaluha ko sa iyo, Socorro. Ngunit alam ko, kahit maubos ang aking dugo, hindi nito kayang punan ang puwang na iniwan ko sa iyong puso. Ang sikat ng araw sa construction site ay tila isang malupit na hudyat ng katotohanan para kay Rafael. Wala na ang kanyang malinis na barong, wala na ang kanyang pagiging kampante bilang isang engineer na nag-uutos lamang. Ngayon, siya mismo ang humahawak ng mga mabibigat na semento. Ang kanyang mga palad ay puno ng kalyo at sugat, tila mga marka ng kanyang bawat pagkakamali. Kailangan niyang magtrabaho ng doble, hindi para kay Doña Salustiana, kundi para mabayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang pamilya at para sa kinabukasan ng anak na hindi pa niya nayayakap. Rafael, anak, kailangan ko ng pambili ng aking maintenance. Halinghing ni Doña Salustiana, isang gabi nang dalawin siya ni Rafael sa maliit na silid na tinutuluyan nito sa probinsya. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating mapagmataas na sarili. Suot ang lumang duster at naninirahan sa isang bahay na tila laging nilalagusan ng hangin. Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina, ngunit wala na ang dating takot o bulag na pagsunod sa kanyang mga mata. Ma, ibinigay ko na ang sapat para sa pagkain at tunay na gamot mo. Wala na akong maibibigay na luho. At si Belinda, sabihin mo sa kanya na humanap siya ng trabaho. Hindi ko nabubuhati ng mga pagkakamali ninyo. Sa kabilang banda, ang buhay ni Socorro ay tila isang bulaklak na muling bumubuka pagkatapos ng isang mahabang taglamig. Bumalik siya sa pagtuturo sa paaralan. Ang tunog ng tawanan ng kanyang mga estudyante ay tila musika na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang kanyang muka ay may kakaibang ningning, hindi dahil sa make-up, kundi dahil sa kapayapaang nahanap niya sa kanyang pag-iisa. Bawat hapon, bago umuwi, may nakikita si Socorro na isang maliit na supot ng prutas o isang bungkos ng mga sariwang rosas na nakasabit sa kanyang pintuan. Walang pangalan, walang sulat. Ngunit alam niya kung kanino galing ang mga iyon. Hindi niya ito itinatapon, ngunit hindi rin niya ito binubuksan ng may kagalakan. Nanatili siyang maingat, tila isang ibong natutong huwag agad magtiwala sa tamis ng pagkain. Isang gabi, nagpasya si Socorro na bisitahin ang lumang bahay ng kanyang mga magulang sa kabilang bayan. Ang bahay na balak niyang ayusin kapag nakapag-ipon na siya. Ngunit pagdating niya roon, napatigil siya sa tapat ng bakod. Ang bakod na dati ay sira-sira, ay maayos na ang pagkakapintura. Ang bubong na may butas ay bago na, at ang hardin ay puno ng mga tanim na gulay at bulaklak. Nakita niya si Rafael sa loob. May hawak na martilyo, abala sa pag-aayos ng pintuan. Ang kanyang asawa ay tila mas payat. Ang balat ay sunog sa araw at halatang pagod na pagod. Nang makita siya ni Rafael, napatigil ito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na ilog na puno ng mga alaala. Ginagawa ko ito para sa iyo. Para sa anak natin, Coro. Mahinang sabi ni Rafael. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang may distansya, tila alam niyang wala pa siyang karapatang humakbang papasok sa mundo ni Socorro. Hindi mo kailangang bumalik sa akin. Pero sana, tanggapin mo ito bilang kanlungan ninyo. Regalo ko ito sa iyo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong gustong bumawi sa lahat ng nasira ko. Naramdaman ni Socorro ang isang mainit na pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magalit, ngunit ang makita ang pagsisikap ni Rafael ay tila nagpapalambot sa yelong nakabalot sa kanyang puso. Tumalikod siya nang walang sinasabi. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa tuyong dahon ay tila mga tibok ng pusong naguguluhan. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyan, habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa mesa, naramdaman ni Socorro ang isang biglang paghigpit ng kanyang tiyan. Isang matalas na kirot na tila humihiwa sa kanyang balakang. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ah,
Hindi pa. Masyadong maaga pa. Bulong niya sa sarili. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone, ngunit ang panibagong bugso ng sakit ay nagpadulas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng cellphone na bumagsak sa sahig ay tila isang babala ng panganib. Ang dilim ng silid ay tila unti-unting lumalamon sa kanyang paningin. Sa gitna ng sakit, tanging ang pangalan ni Rafael ang pilit na lumalabas sa kanyang mga labi. Isang huling pagsusumamo ng isang inang natatakot para sa kanyang anak sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat paghinga ni Socorro ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Nakahandusay siya sa malamig na sahig ng kanyang silid. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakalmot sa semento habang ang matinding kirot sa kanyang sinapupunan ay tila isang dambuhalang alon na gustong humati sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, ang tanging anino na kanyang nakikita ay ang malamig na liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana. Isang malakas na pagtulak sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay tila isang hudyat ng kaligtasan. Socorro! Diyos ko, Socorro! Ang boses ni Rafael ay puno ng takot at panginginig. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang asawa. Ang init ng kanyang mga bisig na dati ay tila banyaga kay Socorro ay naging tanging kanlungan niya sa gitna ng unos. Ang bata, Rafael, ang anak natin? Halos paos na bulong ni Socorro habang ang kanyang mga luha ay dumadaloy at nababasa ang damit ng asawa. Nandito ako, Coro. Hindi kita iiwan. Pangako, hinding-hindi ko na kayo bibitawan, sagot ni Rafael. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ni Rafael palabas ng bahay at ang marahas na pag-andar ng sasakyan ay tila isang karera laban sa tadhana. Sa loob ng ospital, ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Rafael. Nakaupo siya sa labas ng delivery room, ang kanyang mga kamay na puno ng dumi mula sa konstruksyon ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Dito, sa gitna ng amoy ng gamot at puting pader, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat sandali na pinili niyang manahimik, ang bawat sampal na hinayaan niyang dumapo, ay tila mga aninong sumasakal sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, ang katahimikan ng pasilyo ay binuwag ng isang matinis at mahabang tunog. Ang unang iyak ng isang sanggol. Iyon ay hindi lamang isang tunog. Iyon ay isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng pagtatangka ng kasamaan. Dahan-dahang lumabas ang doktor at tumango kay Rafael. Nang pumasok si Rafael sa silid, nakita niya si Socorro na nakahiga, maputla, ngunit may isang nangiting tila nagmumula sa langit. Sa kanyang tabi ay isang maliit na anghel na nakabalot sa puting tela. Isang lalaki, Rafael. Ang anak natin, mahinang sabi ni Socorro. Lumapit si Rafael at dahan-dahang hinawakan ang maliit na daliri ng sanggol. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nyanig ng isang matinding emosyon. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Socorro, hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil sa kusang pagpapakumbaba ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na tungkulin. Coro, alam kong ang sorry ay hindi sapat. Alam kong ang sugat na iniwan ko ay hindi agad maghihilom. Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Pero simula sa araw na ito, ang pamilyang ito ay hindi na magiging bilangguan. Ang bahay na inayos ko para sa'yo, doon tayo magsisimula. Tayong tatlo lang. Wala nang una na hahati sa atin. Wala nang boses na mas malakas pa sa boses mo. Tumingin si Socorro sa kanyang asawa. Nakita niya ang pagod, ang kalyo sa mga kamay nito, at ang katapatan sa mga mata nito na matagal na niyang hinahanap. Rafael, ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na desisyon, kundi isang mahabang paglalakbay. Pero dahil sa batang ito,
Handa akong humakbang kasama mo. Pero tandaan mo, ang paggalang ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapakita. Samantala, sa isang malayong probinsya, nakaupo si Doña Salustiana sa isang lumang bangko sa tapat ng isang maliit na tindahan. Ang kanyang mga alahas ay wala na. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok. Si Belinda ay hindi na rin nagpapakita. Abala sa pagtatago mula sa mga taong pinagkakautangan nito. Ang matanda ay tinititigan ng isang lumang litrato ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na tanging ang pagsisisi ang makakapagbigay. Wala siyang kayakap, walang kumakausap sa kanya. Ang katahimikan na dati ay ginagamit niya upang manakot, ngayon ay siya ng kanyang naging tanging kasama. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng umaga ay pumasok sa bintana ng bagong ayos na bahay ni na Socorro at Rafael. Ang amoy ng sariwang kape at nilulutong sinangag ay lalong nagpatingkad sa init ng tahanan. Sa gitna ng kanilang malapad na kama, wala nang unan na humahati sa mag-asawa. Sa halip, naroon ang isang makulit na batang lalaki na gumagapang sa pagitan nila. Ang tawa nito ay tila mga kampanang naghahatid ng swerte. Kinuha ni Rafael ang bata at hinalikan ito sa noo bago bumaling kay Socorro. "Handa na ang almusal, mahal ko." Ngumiti si Socorro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Ang mga tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang utang na loob ay hindi na isang utang na kailangang bayaran ng pagdurusa, kundi isang pasasalamat na ipinapakita sa pamamagitan ng pagmamahal. Dahil sa huli, ang pag-ibig na may ranris at respeto ay ang tanging pag-ibig na tunay na makapagpapalaya. Ang kama na dati ay naging entablado ng pait, ngayon ay naging kanlungan ng isang pamilyang binuo ng katotohanan at pinatibay ng kapatawaran.